to inspire us more. Yan, no? Come on. Ready pa ba kayong makinig, ma-inspire at ma-elevate yung mga spirit nyo? Yan. So, please help me welcome, di ko na patatagalin, our coach, our future diamond and crown diamond, Coach Mark Neal Dagasdas. Woohoo! Mark. Woohoo! Okay, ayan. Live good morning sa inyong lahat and to all our 600 plus na mga participants and of course our coaches, Coach Fernan, Coach Ferds, and Coach Janet and to my team, no? Mga upline, Coach Trex and to my direct, ayan, Coach Ryan, no? So, ayan, live good evening sa inyo lahat. So, syempre, ako naman po magkwento ngayon and hopefully na after my story is that makapag-inspire din ako, especially if meron man dito mga Gen Zs na kagaya sa amin, ay ma-ignite ko yung fire nyo sa loob nyo, no? Na hindi ka lang pang dyan, okay? You are more than what you are right now. Alright? So, wala tayong sasayangin na oras, no? So, mag-share lang po ako ng slide ko and short lang po ito. Okay? Mga 5 minutes and 3 hours. Okay, so just kidding, no? No? So, hello sa inyong lahat. Ayan, so sino po ba si Mark Nile? Ayan, so dati po ako actually yung estudyante. Alright, so nag-aaral po ako. Ayan, kung familiar po tayo dyan na paralan na yan. So, private school, AMA. Okay, so hindi po kami mayaman, guys. Ano lang po, kumbaga nakapag-aral ako dyan dahil inofferan po ako ng kapatid ng papa ko na mag-aral. Alright? So, yan. Ito po yung mga kaibigan at mga kaklase ko. Okay? So, like most of us, syempre may pangarap din po ako. May pangarap ako. So, kagaya ng karamihan, no, na kumbaga, may mindset tayo, syempre, di ba, na magulang natin, na syempre magtapos talaga ng pag-aaral. So, yun lang yung exactly na path ko that time, no, kasi siyempre may naririnig natin yung mga advice magulang, 'di ba? Na anak, mag-aral ka ng mabuti para pag makapag-graduate ka, makahanap ka ng magandang trabaho, 'di ba? So, 'yun yung exactly na path ko that time. So, mag-travel sa Denmark kasi yung auntie, yung paaral po sa akin ay nasa Denmark po. Okay, and magtrabaho as a computer engineer. So, kaya po ako nakapag-aral doon kasi inofferan po ako na mag-aral doon. Pero hindi po kami mayaman. Okay, just that yung kapatid ng papa ko nasa abroad. So tayo, grab na po natin yung opportunity, di ba? So, yun nga po, makapagtrabaho doon and kumita ng pera and magkaroon po ng magandang buhay. Ganun lang po kasimple, nothing fancy. Okay, so yun po yung ano, kumbaga yung ano ko dati, yung gusto ko, yung pangarap ko lang, kumita lang at may ahon ko lang yung pamilya ko sa kahirapan. Okay? Kasi sa mga di na nakakaalam, actually, NPA po kami, hindi nasa bukid. Okay? No permanent address. Okay? Wala po kaming permanenteng tirahan. Kaya isa din sa mga gusto ko dati is that mabigyan ko ng magandang ano, tirahan yung pamilya ko. Kasi ayoko na pong magpalipat-lipat at mamaltrato ng hindi maganda. Okay? Kasi nga, syempre, alam mo na, nakikitira lang kayo. Ganun. So, kumbaga, yun po yung ano ko, yung path ko that time. So, yun. Pero, di ba, may mga unexpected na mga mangyayari talaga, di ba? So, hindi natin in-expect, lalo na itong pandemic, no? So, that time po, very crucial kasi kagaya ni Coach Ryan, ako din po yung panganay sa aming magkakapatid. So, meron po, apat po kami, ko yung panganay and parang ako yung inaasahan po ng magulang ko na kahit paano makatulong po sa kanila. So that time it was so hard, no, kasi I have to make choice, 'di ba? So gustong-gusto ko sila matulungan pero nakita kong mahirap sitwasyon. Yung mama ko po meron siyang malit lang na ano na tindahan. Yung papa ko naman actually meron kaming multicab at dahil ano kumbaga dahil sa pandemic, syempre yung mga tao nasa bahay na lang. So na stop po yung pamamasada. So in short, wala pong kita na pumapasok. Hindi enough. Hindi po enough lalo na yung pagtitinda ng mama ko. So nag-isip na po ako that time kung anong pwedeng gawin. So hindi po madali mag-decide, 'di ba? So kaya na force po tayo mag-drop out pero naniniwala po ako na sabi pa nga sa Proverbs 19:21
Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ano ba, sobrang dami nating plano sa buhay natin na gusto kong ganito, ganyan. Kagaya sa akin, no, goal ko that time, no, na mag-abroad. Pero iba yung plano pala ni Lord, no? So, kumbaga sabi ko, Lord, will mo na, 'di ba? Kasi ang hirap eh. Ang hirap mag-decide, 'di ba? So, gusto ko talaga matulungan yung family ko. So, ito po kami. Ito po ang family ko. So, yan, simpleng ano lang, bahay. Actually, ito po yung hub po namin dati na ginawa po namin naging bahay din eventually. Alright? Pero tagpi-tagping yero pa lang din, palang po yung ano, yung bahay na yan. Okay? So, simple lang. Kumbaga, hindi rin naging madali kasi yung papa ko, kailangan niya pang pumunta doon sa ano, sa amin, sa Leyte-Leyte para tingnan po yung bahay ng kapatid niya. Okay, so kami lang po, kami ng mga kapatid ko, tsaka yung mama ko po yung nandito. So ang hirap po kasi, ano yun nga, walang masyadong pumapasok na kita. So, kumbaga, umaasa lang po yung family ko, especially yung papa ko, sa mga padala. Ano po yun? 'Di ba? Kaya na-realize ko po na parang na ako po mismo nahiya. Yung palagi ako yung sinasabihan ng papa ko na umiki ng tulong o para magpadala, 'di ba? Parang nahiya din po ako na alam niyo yun, na humingi na rin kasi syempre, 'di ba? Okay naman sila, 'di ba? Pero bakit ganun, 'di ba? So, kumbaga nag-decide po talaga ako kasi gusto ko silang tulungan talaga. Alright? Kaya ginawa ko, actually ito na-discover po namin yung sa previous company namin. So nag-full-time ako that time. Alright? So ang nag-introduce po din sa akin na nag-involve sa akin sa ganito industry, ayan, yung next speaker po natin si Coach Trix. Ayan, so of course grateful po tayo always. Ayan, and so hindi nakakalam, actually magpinsan din po kami. Okay? So dinamay niya po ako dito. Okay? Ang matindi nun kasi yung pagka-invite lang po sa akin, sinabi niya na bro, sama ka. 'Di ba? Di ko alam kung ano, may birthday ba or ano, 'di ba? Tas pinaupo lang ako, tas ayun na, inexplainan. Sabi ko, sige, gawin na lang natin, wala akong ibang choice eh. So yun na nga po, no? Nakipagsapalaran, so pandemic po that time. Imaginein mo may ano mahigpit, 'di ba, na social distancing pero kami tingnan niyo naman po dikit-dikit. Wala kang pakialam kasi ano yung sitwasyon namin yung ano yung iniisip namin, hindi yung mga nasa labas. So ayun, full time po kami nakipagsapalaran, nagsakripisyo, yan nangangangkong po kami. And alam niyo yun, marami kami sa isang isang bahay, no? And hinahati-hati, yun yung isang noodles, isa dalawang noodles, dadamihan lang po yung tubig, lalagyan na lang ng asin, tas yun po yung hatiin namin kasi hindi pa masyadong kumikita. Okay? So, yan po, ito po actually yung bahay namin, okay, na pinakita kanina ni Coach Ryan na ah, ah, ano po yan, hindi po naka-finish yung sahig, okay? Ano po yan, nilalagyan po namin ng karton, tapos dyan po kami nakahiga. So, ang liit po ng space na yan, kaya kumbaga shifting na lang po kami. 'Di ba? Madaling araw, nagte-training, tapos diyan na lang din natutulog sa mesa. So, ang daming sakripisyo. Right? So, syempre, na-reject ng maraming beses and na-discourage na rin kasi that time, nung nagsisimula pa lang, diniscourage din ako ng mama ko na, 'di ba, ganito, ganyan, bakit di ka pa kumikita? 'Di ba? So, hindi ko po yun iniisip. Tiningnan ko po kung anong nakita ko. Nag-isip na rin mag-quit kasi parang wala pang nangyayari, wala pang resulta. Okay? Kaya ginawa ko, nagtanong-tanong lang din ako. Tinanong ko sarili ko, kung gagawin ko, anong pwedeng mangyari sa akin? Pero kung di ko man ito itutuloy, ano yung pwedeng mangyari sa akin sa labas? So, yun lang din yung mga katanungan. And ginawa ko talaga, inalo ko yung business, nag-focus, and nag-take ng massive action. Alright? So, actually, nagkaroon na naman po ng resulta. Kumita naman. Okay? And, nagka-resulta pa nga si Coach Ryan, nagkaroon siya ng sasakyan kay sa akin kasi na that time po, no, kumbaga, nagkaroon po ng pro company. Alright? Kasalanan ng ibang tao, nadami po kami. So, yung commission po namin, your income, hindi po binigay. So, yun yung masaklap no, na pinakadaka, nasa down na kami. Imagine mo 6 figures. Ilang buwan na pinagpaguran, hindi po binigay. 'Di ba? So, tumuloy-tuloy pa rin kami, naka-focus pa rin kasi wala kami ibang choice. Alright? So, dumating na po yung time na nagbago-bago yung sistema,
hindi na po on time yung pag-release ng income namin, and naging toxic the environment and marami pang mga factor. So yung tao, marami nagko-quit kaysa mga nag-stay kasi reinvest, puro palabas na ng pera, walang bumabalik. So I was at my down moment na po. Okay, pero naniniwala pa ako, sabi pa nga dito na sa isang quote, no, sometimes rejection in life is really a redirection. So nangyari man po yun sa amin, pero may ibang plano pala si Lord. Kaya nga ito, sabi pa nga sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good in those who love Him and have been called according to His purpose. So lahat pala po ng nangyayari sa atin is that may purpose po talaga yun. Alright? So, personally po ako that time, it was last year, March, so I was praying na po actually, and low moral. Okay, sabi ko, anong gagawin ko to sa mga nagtiwala sa akin, sa mga leaders ko. Ayan na andyan pa, 'di ba? So nagpray po talaga ako. And this is my living testimony po kasi hindi po 'yun basta-bastang prayer. Alright? So that time po kasi approaching po yung tinatawag na po naming feast, 7 days po yun, Feast of God. And before noon, meron pong voluntary na pagpa-fast, which we believe po na pag nag-fast ka with prayer, kung ano man po yung pinagpe-pray mo is that igagrant po ni Lord. So yun na lang po yung naging parang, kumbaga ano ko, naging solution. Sabi ko, gawin ko na lang to, di ba? Wala na eh. I was at my down moment, pinaka, kumbaga, sagad na po eh. Di ba? Tapos andyan pa yung family pressure, di ba? Wala na ako masyadong maibigay. So, I prayed, no? So, 3 days po, 3 days and 3 days and 2 nights, no? Na pagpa-fast, dry fasting po yun, walang kain, walang inom. Word of God lang yung kinakain. So, I prayed for an opportunity, Lord, help me. Hindi ko na po alam yung gagawin. Bigyan mo naman po ako ng opportunity, pagkakataon. So, kumbaga right after nun, grabe po si Lord gumalaw kasi totoo po talaga. He answers prayer, prayers. So, that time po, wala, actually, sa mga nandito, no, to tell you honestly, wala po nag-invite sa amin sa Lift Good. Okay? Sa team namin, wala po nag-invite. Okay? Ako po yung una nakadiscover, and dumaan lang po itong si Live Good that time sa wall ko, and nakita ko po na mayroon ng around 150,000 members. Sabi ko, anong company to? Parang bago. So ako po mismo nag-research, and until such time napunta pa ako sa video mismo ni Coach Fernan, and yun na po yung time po na sabi ko, grabe, kakaiba. And na-excite po ako ulit. And yan po, dumating po si Live Good. Alright? And ito na po yung first chat ko. Okay? So that time po, it was March 26 to be exact. Ayan, ito po yung time, 2023. Sabi ko, hello, nakita ko video mo sa YouTube about Live Good. Okay, so chinat ko po siya kasi nag-email po siya sa akin kasi nag-pre-enroll po ako sa link niya. And ito na po yung first virtual meeting namin. Okay, so gusto po namin that time na i-meet si Coach Fernan in person, pero since malayo naman, so video call na lang po. Okay? But that time po, actually hesitant pa po yun si Coach Trix. Okay, kasi sabi niya, wag ka muna magpadalos-dalos kasi baka ma-scam ka or what. Pero sabi ko, ito yun eh, pinag-pray ko. So sabi ko, in my mind, maniwala man sila o hindi, or may sumama man sa akin, hindi gagawin ko. Alright? So thank God kasi nakita ko naman na syempre gusto namin samahan din is yung taong magaguide din kami, and yung talagang leader. 'Di ba? Totoo pala talaga yun na pag ikaw, katingin mo, sarili mo, kung nakikita mong agila ka, sasama ka rin sa agila. So yun na nga po, no, talagang ah nag-ano na kami, nag-meeting, and hindi po kami agad on March naka-join. So April po yun, to be exact, April 19. Okay, kasi naghintayin pa kami, marami pang inayos, and yun na nga po, no, na-terminate na kami, nalaman din ng company. And I was so happy, thank God na-terminate na. And makakapag-focus na po dito sa Livgood. So tuloy-tuloy na po, no, and sa first day ko po, pinanood ko po yung mama ko yun nga, ng Zoom presentation po natin. And that time, si Coach Fernan and Coach Ferds po yung nagpa-present. Okay? And grabe po kasi after the presentation, sobrang nabaliw po yung mama ko. Mas baliw pa po sa akin. And sabi niya, mangungutang siya. So kinabukasan po, nangutang siya, lahat ng family member ko, kami, kapatid ko, pati yung papa ko. Nadamay pa yung nanay ko, yung ibang pinsan and auntie ko doon. So na-member po sila.
Okay? So, tinrabaho po natin dire-diretso. Kaya nag-first day po, nag-bronze po agad tayo and walang humpay po, no? Kumausap talaga every day. And yung tipong walang sinasayang talagang oras. And yun nga, yung sinasabing parang hindi mo napapansin yung oras na kahit 2 hours, 3 hours, 4 hours na lang yung tulog mo kahit nasa mesa ka natutulog, wala kang pakialam. So yun po yung that time, first day and 9 days time na hit po natin yung silver and 37 na gold po tayo. 85 days na hit po natin yung ating rank na platinum. And kahit paano po, ito po yung naging achievement ko. Ayan, so nakabili po tayo ng laptop na fully paid. Ayan, itong mga cellphone. Ayan, nakabili tayo ng dati. Ang grabe, tinitinan ko lang, di ba? Sana makabili din ako ng kahit bagong sapatos man lang. 'Di ba? Kasi butas na yung sapatos ko that time, 'di ba? So, grabe, and ito, relo. And ang maganda kasi hindi lang po akong kumikita. Pati po yung family ko. And the best part nun kasi, karanasan po ng family ko, kumita po sila po, total income, kumita po sila ng 6 figures isang buwan. So, grabe, sabi ko, pwede pala, 'di ba? And ito po, first time ko po na i-treat birthday ng papa at mama ko po. Sabi ko, grabe. Thank you Lord kasi ito never ko po ito nagawa. In my previous company, kumita man pero design lang, sa poster lang. Pero ito talaga, na-treat ko po sila, 'di ba? Na dati hindi ko po nagagawa. And ito po nakapag ano din po tayo, nakapag guest ayan sa buong team ng course sa DMW. Ayan, and guest sharer and speakers bureau. And naging part din tayo ng top earners that time. I was top 10. Ayan. So sabi ko, grabe, kaya pala, 'di ba? So wala pala po 'yan sa edad, wala 'yan sa background. 'Di ba? Nasa vision 'yan, nasa pangarap mo at pagtatrabaho dito. Alright? And 6 months time na hit po natin yung first 7 figures natin. Sabi ko, grabe, thank you Lord kasi pwede pala, no, na kahit alam mo, hindi ka magaling sa ganitong field or wala kang pinagtapusan, kaya mo mag-succeed dito. Alright? So, yun po, no, in 7 months time, nakuha po natin yung isa sa mga dream car and first car din po natin, yung Hyundai Elantra kulay blue, and of course, fully paid po siya. Alright? Sabi ko, Lord, that time, kahit hulugan lang, okay na ako nun, pero binigay po ni Lord fully paid. And in 12 months time po, nahit po natin yung ating 40,000 club. Alright? So, kayo na po yung mag-convert in peso. Alright? And ito na po yung bahay namin. Okay, yung sinabi ko po sa inyo kaninang bahay namin na tagpi-tagping yero. Ayan po yun, na sobrang init, grabe. And grabe ngayon po, pinapasemento na. Alright? And ito na po yung ongoing na update, alright, ng bahay namin. Ito po yung nasa taas, ito po yung nasa baba. Alright? And grabe po, talagang sa Live Good po, 180 degrees na bago po yung buhay namin. Okay? And dito ko po rin naranasan na makapag-travel. Actually, first time ko makapag-sakay ng eroplano, makapunta ng Manila, and first time po makapag-travel international. So, grabe, na-overwhelm po ako kasi hindi ko po kumbaga na vision, 'di ba, na pwedeng mangyari to in a short period of time, 'di ba? Ang sa akin lang kumita, makatulong nasa magulang ko, and may ahon talaga sila sa kahirapan. Alright? Kaya sabi pa nga dito sa Jeremiah 29:11, no, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." So isa po ito sa pinanghawakan ko po na word of God, no, na may plano si Lord na maganda. Though hindi naging maganda yung nangyari sa amin in the past, no, before kami maka-exit doon, pero sobrang maganda naman po yung nangyari sa amin dito nung nandito na kami sa Live Good. So, ang sa akin lang po is that lahat ng mga nandito, no, sa mga ka-tune in pa, panghawakan nyo po yung nandyan sa inyo. Yung vision. Kasi totoo po, okay? Kami po yung patunay na walang imposible. 'Di ba? Yung result po namin is, ano lang po yan, kumbaga example po yan na ang negosyo po natin doable. 'Di ba? So, kumbaga, pinaniwalaan lang po namin yung vision, yung pangarap namin nandyan in burning desire, and nag-take po kami ng massive action every single day. Wala po kaming sinayangan na oras. Wala po kaming sinayang na oras. Ako din po mismo, every single day, nagsisipag po tayo. Kasi alam po namin, nakikita namin yung pwede mangyari sa amin dito. Alright?
So, with that, hopefully na at least nakapag-inspire po ako sa inyo and meron po kayong nakuhang value din sa story ko. So, with that, ibibigay ko na po sa ating coaches, Coach Fernan. Ayan. Grabe, grabe, ang dami, no? And actually may mga tanong kami sa inyo mamaya, no? Pagkatapos ng story ni Coach Trixie, no? Alright, grabe at nakakabaliw, nakakabuwang, grabe yung mga kwento nyo, no? And super related ang mga tao rito. Ako, relate ako, no? Meron lang isang nagrima talaga sa akin, no? Na talagang tamang kumpanya tong Live Good. Alam nyo kung ano? Yung prayer and fasting ni Mark Nile. Pwede namang ibang company yung makita niya eh. Diba? Hiningi niya sa Lord ang isang opportunity. Humingi siya ng isang tamang kumpanya o kung ano yung gagawin niya. Dinala siya sa Live Good na wala naman nag-invite sa kanya. Hindi biro yung... Ako naniniwala kasi ako dun, no? Sa prayer and fasting. Lalo na dry fasting, no? Walang tubig, walang pagkain. 2 nights and 3 days, isipin niyo po, di ba? Tapos dinala siya sa Live Good. Lalo, yun yung nagrima sa akin. Sabi ko, tamang kumpanya talaga tayo. Lalo akong natuwa, no? Kaya gawin natin to, no? In the next 5 years, 10 years, grabe, mayaman tayo lahat. Hindi naman habang panahon tayong magpapagod dito eh. 5 taon lang, pwede na tayong retire. Pero magre-retire lang tayo dun sa mga in-example yung pagpapagod, no? Natutulog sa ganito, sa ganyan, nagkakasakit, walang makain, pinagkakasya yung noodles. 5 taon lang tayo magpapakahirap mag-invite. Pero after 5 years, retire tayo. Pero ang income natin sa Live Good, never na yung magre-retire. Kasi para siyang puno, buto ng mangga, minsan mong tinanim habang buhay, no? Aani ka in season and out of season. Coaches, Yes. Janet, Coach Bird, no? Ano yung mga something ano lang, no, na nagrima sa inyo, no? Sa story ni Martnell, no? Oh, ano? Iba-ibang kwento, no? Pero grabing Eh, impact. Coach Bird. ako yung ako yung impact sa akin nung kinuwento ni Coach Smart Nile, no? Talagang ano eh, no? Never doubt the power of prayer, no? Talagang at the lowest point of your life, isa lang yung talagang kailangan mong puntahan eh, yung nasa taas. Di ba? Mm-mm. Wala eh. Kung dapang-dapa ka man ngayon, hirap ka, I don't know kung ano situation mo ngayon. Andun no, yung mga katulong sa'yo, nasa taas lang. Kaya Mm. lang be sincere, dapat nasa puso mo talaga. And of course, Coach Mark Nile, he do his part. Hindi naman pwedeng nagdadasal ka lang. Mm. Di ba? Hindi pwedeng, Lord, bahala ka na, tutulog na lang ako ha, payamanin mo ko, pagising ko, hindi ganon. Ginawa niya yung dapat gawin. Di ba? I want you to understand, no, yung bagay na yon. Of course, pray kay Lord, magtiwala ka sa Kanya. Kung dapang-dapa ka man ngayon, naku, dasal ka sa Kanya, nadidinig ka niyan. Kaya lang yun nga, do your part. And that's the best thing na ginawa ni Coach Smart Nile. Pinaghalo niya yun eh, no? Yung believe niya kay Lord and believe niya sa sarili niya na yung bawat action, bawat trabaho na gagawin niya everyday, yung walang humpay, pagod, gutom, di ba? Alam niya, ibe-bless ni Lord yun. Yeah, Paghaluin mo yun, hindi ka magpe-fail sa Lidgut. Kung galing. nagpe-fail ka man, something missing. So, mag-reflect ka mamaya. Yan. Thank you, Coach Mark Nile. I salute you. Grabe ka. Janet. Ayan, so nako, very inspiring. Kukonek ako doon sa sinabi ni Coach Fergs, parang kadugtong lang nito. Mm. Unang-una, how napaisip ako na I ask myself, and pwedeng tanungin nyo din sa sarili nyo, how bad do you really want it? How bad do you really want your life to be changed? Mm. Gaano katindi yung rason mo na kailangan mong mabago ang Yeah. hanapin mo yung rason. Dapat malinaw sa yun. Again, clarity. And then yung sinabi nga na there are a lot of times na nare-reject tayo. Nare-reject din siya. Pero he acknowledged that rejection can also mean redirection. So baguhin nyo na yung meaning ng rejection na pag na-reject, sisisihin mo yung sarili mo na
siguro hindi ako magaling mag-explain. Siguro pangit yung company. You always have to think positively na dapat ang pananaw mo sa rejection ngayon is God's redirection. Yes. So, para maintindihan nyo that it is okay to be rejected, especially when you know that you are offering value. Pag alam mo na binibigay mo, may value, hindi ka madaling ma-disappoint pag nire-reject ka. Kasi what you're offering has a value and it is up to them to take the chance. Pag hindi nila tinake yung chance, well, don't be sorry. They should be sorry dahil hindi nila tinanggap yung opportunity, yung chance na yon. So, dapat baguhin na po yung meaning ng rejection ngayon. It should mean a form of redirection. And of course, yon yung pag-acknowledge na sometimes, God's timing talaga na sometimes ang plano ng Panginoon does not make sense. Bakit? Kasi ilang senses meron tayo. We have the sense of touch, sense of sight, sense of di ba? Kung minsan hindi maarok ng mga senses natin kasi iba ang mind ng Panginoon. Hindi, you cannot fathom the mind of God. So never ever question God kasi meron yung tinatawag na trust God's timing. God's delays are not God's denials. Always trust God's timing. And tuloy-tuloy lang tayo. I remember sabi ni Champ Roll nung naging guest natin siya, work as if everything depends on you, but pray as if everything depends on God. Yun po, Coach Fred. Grabe, no? And well said, no? And alam nyo, ibang-iba talaga yung sumali ka sa Live Good na kitang-kita mo, no? Kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo sa Live Good pag tinrabaho mo, no? May binanggit kanina si Coach Martnell, no? Even Coach Ryan, no? Na halos magkasakit sila. Yung 2 oras na lang ang tulog, binanggit ni Martnell, no? Alam ko kasi meron silang mga taga-Kuwait or taga-Saudi, ibang oras yan eh. Okay. So, may mga times nga, ako nahihiya ako eh. 2 a.m. recognition nila, ini-invite nila ako. Ako tulog na eh. Sila nagre-recognize pa eh. Alam mo yon. Although ako kasi pagod na rin dahil whole day ang mga presentation, no? So, yung desire, no, na gano'n, na kahit walang tulog, sa lamesa ka na natutulog, binanggit niya yan kanina, no? Yun yung gusto kong makuha ng mga tao, no? Dumating ka ba sa point na nung nag-live good ka, ganun ang desire mo, kagigil na magtagumpay? Kasi kitang-kita mo kung ano ang blessing meron si live good pag ginawa mo. Yun, pag yun, nakuha mo yun. Ewan ko na lang, papaputol ko yung daliri ni Trixie kapag di ka yumaman dito. Yan talaga eh. Marami kasi Coach D, no? Coach Janet, coaches, no? Nag-join lang eh. Pero wala naman talaga nakita eh. Do your part dapat. Yeah, do your part. Magkakadugtong yan. Yung sinabi ni Coach Bert, ni Coach Jan. Magkakadugtong lahat yan eh. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Magkakakonect lahat yan. Eh kahit 40 months, 40 days ka pang mag-prayer and fasting, Coach Smart Nile. Pero maghihintay ka lang na yumaman at dumating ang opportunity sa'yo na wala kang gagawin. Hindi mo ikakayaman yun eh. Di ba? Nag-response ka doon sa sagot ni God. Nag-call ka, nag-response si God. Binalikan mo ng response din. Tamang response. Yun na nga yung point na halos di ka na makatulog. Parehas kayo, no? Ni Coach Ryan. Inaral nyo muna, di ba? Sipin nyo, March pa nila nakita. Pero bago sila nag-decide, April 19, inaral muna kasi nila. Hindi sila yung pasok ng pasok. Dinoble lang yung matrix, pumasok na. Paano kung ginawang $1 yung matrix, papasok ka na? Hindi ganoon ang pagdidesisyon, di ba? Talagang masusing inaral ng mga to. Ang live good, no? Kinilala muna nila yung taong sasalihan nila. Baka maling tao to, di ba? Tama lang yun na mag-warning si Coach Trixie, di ba? Ayun, pero ito talaga, God's answer eh. Ito yung bigay ni God talaga. Sarap, no? Magkwentuhan, no? Basahin ko lang yung mga response ng mga tao rito kanina pa to eh. Si Joe Ancelino sabi niya, grabe sobrang nakaka-inspire ang mga story ng mga batang ito. God bless. Si Alongkaya Christine, OFW ng Kuwait, sabi niya, wow, nakaka-inspire. Soon makikita ko kayo in personal.
Mag full time na ako. Ayaw ko na sa comfort zone sa amin. Yun. Grabe, no? God is so good, sabi ni Patricia Plata. Meji Vasquez, grabe talaga. Rodrigo Balasabas, congratulations. Coach Ryan, Coach Mart. Ayan, si Ogki, grabe. Sabi ni Ogki, grabe mga kwento nyo. Nakakaiyak na hindi ko maintindihan ang emotion ko today. Nakita nyo impact, no? And from Evangeline, yes, God really answer when you pray and fast. Sabi ni Rosalinda, wow na wow, nakakabuang talaga ang libot. Sobra, God bless. Ayan. And Jimmy Talagtag, sabi niya, grabe coach, excited akong mag-diamond. Ayan, no? Ang dami, oh. Si Subayda, nakakaiyak talaga ang mga pinagdadaanan natin lahat. Sukran ya ala ng andito din ako sa Live Good. Love God, ibig sabihin, no? Correct coach, sa table na ako kumakain. Sabi ni Coach Ronel Balakyaw. Di ba naranasan niya din, no? Ay, nako. Daming ano, no? Good timing is the key. Tama man propose, God dispose, sabi niya. Si Patricia Plata, yes po, nakaranas ako ng 6 a.m. natulog dahil sa super excited, no, kay Live Good. After Zoom, puro sharing at umani din naman po. Hindi pwedeng di magbunga, di ba, Coach Purge? Kung Yes. magtatanim ka talaga, hindi pwede. Magbubunga Pwede. talaga eh. Ang sarap. Okay.